Baka mamaya ako ang tutukuyin nito kapag hindi ako bumoto sa paghadlang ng impeachment niya. O, yun siguro ang kinatatakot nung 18 senador, mga bossing. Ngayon eto naman. Ay, nako. Dapat na lang yata tumakbo si Inday Sara Duterte sa China, no? O. Mukhang mas okay na tumakbo ang ating vice-presidente sa China, mga bossing. Bakit Nako, eto basahin niyo po. Balita ng balita, balita ng balita, no? Hinggil sa pagsama sa San Juanico Bridge bilang tourist spot sa isang ads. Yan, nasita ni Inday Sara Duterte. Bakit daw naging tourist spot ang San Juanico Bridge, mga kababayan? Hindi naman daw dapat yan. Yun yung ibig niyang sabihin. Ano po? Sabi niya dito, alam niyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Ayan, no? Kumbaga, ganun lang daw po. Maikli. 2.6 kilometro. Sobrang irritated daw siya. Ibig sabihin, nagagalit, naiinis, nabubwisit. Bakit daw kasi naging tourist spot ang 2.6 kilometers na bridge? Baka po dahil maganda ang pagkakadesenyo. At nung panahon na iyon, mga kababayan, yun ang pinakamahaba sa Pilipinas. No, nakalimutan ko kasing Nakalimutan ko kung kailan binilt. Alam ko bago-bago lang din po binilt yung yung Macau papuntang China Macau going to China Bridge. Tapos built yan. Kung kailan 9 years of construction, no? When ayaw naman. Kung kailan binild yun. Yan. 2018 lang, no? Hong Kong Shanghai Macau Bridge connecting to Macau to China opened October 24, 2018 construction. Di ba? Baka nung panahon ng ito pong San Juanico Bridge, mga kababayan, pinakamahaba sa Pilipinas, maganda, maayos ang pagkakagawa. Kaya binansagan tourist spot to. Alam nyo ba gaano kahaba ang San Juanico Bridge? 2.6 kilometers. Sobrang iritado si Inday Sara Duterte. Bakit nga naman tourist spot yung Pilipinas na yan? Samantala daw po, ang bridge sa China, lagi na lang China ang magaling sa kanila. No? Bakit ganon, mga bossing? Lagi China ang magaling sa kanila. Kahapon, ang sinasabi mga kababayan, is para saan daw po yung missile ng Pilipinas, no? Sabi, ang tanong ni Inday Sara Duterte. Para sa akin, mga bossing, yung sinasabi po ni Inday Sara Duterte, lalo-lalo na po ng mga ganito, simplihang pagsuko po, no? Ng ating bayan. Biruin mo, mas magaling sa kanya lahat ang China. Ang bridge sa China papunta sa Shenzhen, papunta sa Macau, papunta sa Hong Kong, gaano kahaba? 264 kilometers daw po. Yun ang tourist spot daw mga bossing. Baka yun, pwedeng tourist spot para sa kanila. Di ba? Sa mga Chinese, wala naman tayong pakialam dun. Bahala sila dun. Bisitahin namin pagka nagkaroon kami ng pera. Pero ang importante, dito sa bayan natin, hindi kaya dahil po, no, nung panunungkulan ni Pangulong Marcos Sr., kaya naman nagpuputok ang butse ni Inday Sara Duterte. Di ba? Mas pabor pa po lagi sa China. Hindi ba uso sa mga Duterte o kay Inday Sara Duterte yung mahalin ang sariling atin? Di po ba? Mahalin ang sariling atin. Ninong ni Sara ang presidente ng China,
Sino po si Xi Jinping? Ako, mga bossing, yung pagkakasabi nila kahapon, o niya, kahapon, no? Kaibigan natin ang China. Merong UNCLOS na napanalunan na ang Pilipinas. Hindi naman ho, tinindigan ng tatay niya yun eh. Inupuan lang po yun, tinungangaan lang ho yun, mga bossing. Ngayon ipinapasa kay PBBM. Ano po ba ginagawa simulat sa poll ng ating gobyerno, ang Pangulong Bongbong Marcos? Tinitindigan ho yun. Di po ba? Tinitindigan po. Ngayon, parang gusto ni Sara Duterte na ating Vice Presidente tanggalin natin yung mga yung mga missile natin diyan. Kahit po ang nakikita na ho, mga bossing, binobomba ng tubig, nagwa-water cannon ng walang kadahilanan itong China. Samantalang ang ating mga barko po, mga bossing, ay nasa ating loob, sa loob po ng teritoryo natin. Kung tayo ho, walang pakialam doon sa kanilang mga tourist spot, yan, maganda yan para sa China. Ito, para sa mamamayang Pilipino, maayos, maganda ito. No? Yung San Juanico Bridge, atin ito, nakakatulong para bumilis ang transportasyon. Sabi ni James Gillian, sige Mark, tirahin mo. Paano po ba? Paharap, palikod. Di ba? Hindi. Masyadong halata po eh. Masyado pong halata, mga kababayan. Sabi ni Dayan Asuncion, Macau to Hong Kong to China Bridge, wala naman magandang view. Ang San Juanico Bridge, merong love story. Sina malakas at magandang view. Banata mo! Sabi ni James Gillian, banata mo! Gift ni Marcos Sr. kay Imelda. Ang shape ng bridge ay signature ni Marcos. Sabi ni Elena Capistrano, sa ginagawa ni Sara, naniniwala ba kayo na abogado? Si Sara, hindi ko wala. Mga boss. Ay, nako. Minsan merong mga salita o sinasabi si Inday Sara Duterte na talagang minsan mapapaano na napaka-cryptic naman, nakakatakot naman yung mga sinasabi niya. Pang mga horror movie ko lang napapanood yung mga sinasabi niya eh. Yung mga pugot-pugot ulo, gusto kong putulan yung ulo, yung presidente, etc. etc. Minsan napapaisip ako, bakit umaabot sa punto ang ating vice presidente kung siya ay lawyer, no? Umaabot siya sa punto na yung mga sasabihin niya, posible siyang makasuhan. Kagaya na lang po yung banta sa buhay ng presidente, banta sa buhay ng asawa ng presidente at kay Martin Romualdez. Di ba? Ako ho, simpleng tao, hindi abogado. Kayo po, simpleng tao, hindi abogado. Pero naiintindihan po natin na posibleng makasuhan siya doon sa mga binitawan niyang salita na pagbabanta sa buhay ng presidente. Asawa ng presidente. Pinsan ng presidente na House Speaker ho ngayon. Di po ba? Minsan talaga napapaisip ako, bakit ganun? Sinasabing abogado, pero parang yung mga kilos, gawa, parang hindi abogado. Di po ba? Sabi ni Monina Abiles, in short, baliw yan. may tama. Di po ba? Simpleng tao pero malakas, mangurakot, sabi ni Shiro Kansaki at sabi ni Don Delgani, may mental disorder si Sara kaya ganyan magsalita sa sobrang daming problema ang iniwanan pa ng asawa. Di ba mga bossing? Napakasimple na abogado ako. Lahat ng dapat nang sabihin ko dito, hindi man lahat, pero masasala at masasala ko. Merong mga makakalusot, pero hindi kagaya nung ganong lusot na tipo bang talagang rektahan Pag may nangyari sa akin, may kinausap na ako, no? Patayin si Bongbong Marcos. Meron ng pagpaplano. May mga nakakasuhan nga po sa pagpaplano pa lang Hindi yata alam ng ating abogado na vice presidente yung mga ganoon, mga bossing. Ngayon dito, ang napapansin ko simulat sa pulho, talagang ramdam natin na maka-China sila. Yung palang pong hindi pagkomento ng ating vice presidente,
tungkol sa West Philippine Sea, dun pa lang ho eh. Hindi pwede, hindi pwedeng magkomento laban sa China, eh baka magalit nga sa kanila. Di ba? Pero tinraidor na kayo niyang mga yan, ha? Yung sinabi ni Atty. Larry Gadon na humihingi ang tatay mo, si dating Pangulo, ng asylum. Hindi pinayagan kasi daw ho, meron na nalaman na o narinig na yung warrant of arrest sa ICC o tinalikuran na kayo niyan. Di ba? Aba, namimiss mo pa din si Baugbog, hindi ko na nga nakikita yun. Tapos eto naman ho, lahat maganda sa kanila, China lang. Pati ho pag missile ng Pilipinas, yung paglagay po ng missile, mga kababayan, ng missile para po sa sariling depensa natin, kinu-question po ng ating Vice Presidente. Hindi ho ba dapat mas matuwa? Etong bansa namin na pinamumunuan, mas lalong titibay ang depensa ng Pilipinas. Kasi may nakaalalay. Hindi naman po humilig ng todo sa Estados Unidos dahil pinanatili po, mga kababayan, yung organisado at demokratikong pakikipag-usap sa China. Kaya lang, ang makapal ang muka, China ho. Puro na lang ho propaganda ang pinapakawalan. Di ho ba? Ewan natin, kakampi nila yan eh.